Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang CEO daw po ng Better Markets ay siya po ay humiling sa SEC na wag munang na wag i-approve, not to approve ang spot Bitcoin ETF. Yan, i-disapprove niya raw ito. Kaya yan po ang ating aalamin kung ano yung kanyang dahilan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, si Dennis M. Kelleher, ang co-founder ng CEO ng Better Markets, ay nagnanais po na tanggihan ng US Securities and Exchange Commission ang lahat ng mga aplikasyon para sa spot Bitcoin Exchange Traded Products or ETPs. Yan, sa isang letter nitong January 5 sa SEC ay ipinahayag ni Kelleher na ang pag-aproba na ay malalantad sa milyong-milyong mga American investors sa pandaraya at manipulation. Yan, ay fraud at saka manipulation na dapat raw maiwasan ng SEC na magriresulta sa itong massive investor harm or malawakang pinsala sa mga investor. Yan po ang nilalaman ng letter ni Dennis M. Kelleher. Ipinahayag niya ang kanyang mga pangamba sa konteksto ng isang kamakailang report ng blockchain security firm na Scam Sniffer na nagpapakita po na higit sa 324,000 na mga user ng crypto ay naging biktima ng fraud nitong nakalipas na taong 2023 na nagresulta po ito sa pagkawala ng halos $295 million. Kaya yan, ito po yung aktual na sinabi rito ni Dennis Kelleher. Ayon po sa kanya ay maglalantad raw ng napakaraming mga hardworking Americans sa mga risk na may kaugnayan po sa investment dito kay Bitcoin. Kaya yan, ang mga risk na ito ay hindi raw lamang po halata sa nakaraang 3 taon. Ngunit nagpakita raw po ito ng paulit-ulit na nagresulta sa bilyong-bilyong dolyar na mga losses. Kaya yan, bukod pa rito, ang CEO ng Better Markets ay na may natatanging karir sa batas, patakaran at abukasiya ay nagpahayag po siya na inuutusan ng batas ang mga patakaran ng exchanges upang maiwasan ang mga fraud at manipulation na mga gawain na kanyang ipinahayag ay sagana po ito sa industriya ng crypto. Ayan, iminungkahi ni Kelleher na ang mga pagbabago sa patakaran ay magbibigay po ito sa industriya ng crypto ng pagiging legitimacy. Sa kanyang palagay ay hindi daw po ito karapat-dapat. Kaya sa kanyang opinion ay ang kasalukuyang mga kasunduan sa pagbabahagi ng pangangasiwa sa mga exchanges ay pawang mababaw lamang at hanggang ngayon ay nabigo natugunan ang malaganap na fraud at manipulation sa crypto market. Kaya yan, sa madaling salita ay si Dennis M. Kelleher, CEO ng Better Markets, ay tumututol po sa aplikasyon para sa Bitcoin ETPs dahil sa takot na ito ay magdudulot daw ng malawakang pinsala sa mga investments dahil po sa fraud at manipulation. Ayon po sa kanya, ang industriya ng crypto ay sagana sa mga ito at ang mga iminungkahing pagbabago sa patakaran ay magbibigay lamang ng anyo ng legitimacy sa industriya na hindi nito karapat-dapat. Sa kanyang opinyon ay ang kasalukuyang mga kasunduan sa pagbabahagi ng pangangasiwa sa pagitan ng mga exchanges ay hindi sapat na tugunan ang malaganap na fraud at manipulation sa crypto market. At ayan, dito naman po tayo, crypto community response to Better Market. Yan, yung naging reaction naman po ng community dito sa mga inilabas na pahayag ng Better Markets.
Ang mga reaksyon sa mga babala ni Kay Heller ay pangkalatang negatibo na may ilang mga pangunahing mga tauhan sa industriya ng crypto na hindi pinansin ang kanyang mga concerns. Ang Bloomberg ETF analyst na si James Seyfarth ay nagpahayag na ito ay isang criminal move. Yan, kriminal na kilos na tanggihan ang mga application dahil sa oras na pagsisikap na ginugol ng mga issuer at ng SEC staff sa nakaraang mga buwan. Yan po yung naging aktual na tweet dito ni Ginoong James Seyfarth. Inirerekomenda ng analyst na ang kritisismo ni Kay Heller ay maaring makaapekto po ito sa desisyon ng SEC, lalo na dahil sa malapit na relasyon ng CEO ng Better Markets kay SEC Chairman Gary Gensler. Tinukoy ni Seyfarth ang patuloy na pagdududa ni Kay Heller sa industriya ng crypto. Isinalaysay ng mamahayag ng reporter ng Fox News na si Eleanor Territ ang ilang mga nakaraang komento ni Kay Heller tungkol sa sektor. Kabilang ang kanyang paniniwala na ang industriya ng crypto ay walang lehitimo or panlipunang kapakinabangan at may pangunahing mapagsamantalang modelo ng negosyo. Yan yung sabi, yung ayon sa kanya ay no legit daw or socially useful purpose at saka fundamentally predatory business model. Yan po yung sinabi ni Kay Heller kay Eleanor Territ nung sa kanilang naging interview. Yan, sinabi po ni Territ na ang posisyon ng Better Markets sa spot Bitcoin ETF ay hindi nakakagulat dahil sa pagsuporta ng organisasyon kay Senator Elizabeth Warren na lalo pang critical sa crypto sector. Yan, nagdagdag ng kanyang boses sa debate ang crypto analyst na si Matt Alborg at tumutol din sa mga pag-aangkin ni Kay Heller na nagpapahayag na ang crypto ay may panlipunang layunin na salungat sa posisyon ng Better Markets. Ngayon po si Matt Alborg, yan po yung kanyang actual na tweet rito. Nagpahayag din siya na ang mga concern na ang proposal ng Bitcoin ETF ay maaring harapin ang mga hamon pagkatapos ng huling yugto ng intervention ng Better Markets sa SEC ay itinukoy din ng mga ugnayan ng mga organization kay Warren. Bukod dito ay kinwestiyon ng isa pang analista or crypto analyst na si LP Capital Chi ang Better Markets dahil sa isang error sa date na nabanggit sa kanilang letter. Ang desisyon sa Bitcoin ETF ay malaki ang inaasahan ng market na may mga inaasahan para sa kanilang approval na itinakda sa pagitan po ng January 8 at 10. Noon ay umaasa ang mga participants sa industriya para sa isang hatol ng mas maaga po hanggang January 5. Ngunit hiniling ng SEC sa mga exchanges at mga issuer na isumite ang kanilang huling pagbabago kaya naantala ang desisyon na ito. Yan, inaasahan ng mga market watchers na ang desisyon ng SEC sa isang spot Bitcoin ETF ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa hinaharap na presyo ng Bitcoin na may ilan na nagpapahiwatig na isang pagbaba sa kanyang halaga kung tatanggihan ng SEC ang proposal na ito. Sa kabilang banda ay inaasahan ng iba na mga ng approval ay maaaring itulak ang presyo ng Bitcoin hanggang sa $80,000. Yan, sa oras po ng report na ito, ang Bitcoin ay nagtitrade po ito sa halagang humigit kumulang na $43,902 na nagpapakita ng isang katamtamang 0.6% na pagtaas nitong nakalipas na 24 oras. At ayan, sa madaling salita, ang babala po ni Kay Heller tungkol sa mga risk ng Bitcoin ETF ay hindi pinansin ng maraming tao sa industriya ng crypto. Ang ilang mga analyst at reporter ay nagpahayag ng kanilang mga saloobin na salungat or tumatanggi po sila sa sinabi ni Kay Heller. Ang desisyon ng SEC kay Bitcoin ETF ay malaki ang inaasahan ng market at maaring magkaroon ito ng malaking impact or epekto sa future price ng Bitcoin. Sa kasalukuyan, ang Bitcoin ay nagtitrade po ito sa halagang humigit kumulang na $43,902.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.